How about dito sa sa pertussis sa SecTed, no? Ano ho bang preparation na ginagawa ninyo? Ang rason kung bakit maraming cases is maraming susceptible na bata. Ibig sabihin nun, hindi sila nabakunahan. So, Paano ho ba malalaman na positive po for pertussis? very characteristic po yung ubo ng pertussis ng bata. Parang may huni or yung sa hika na parang kaganon muna. Hindi, I don't agree na hindi siya alarming. It's alarming for the newborns. Not alarming for the adults, teenagers. It's alarming for the newborns. Lalo na Sa pertussis. How about dito sa sa pertussis sa SecTed, no? Ano ho bang preparation na ginagawa ninyo since marami pang mga lugar na nag-declare na po sila ng state of calamity like Iloilo City? Thank you very much, Mr. Chair. Sa pertussis, meron tayong total number of 862 cases reported as of January to March 23. So ito ang pertussis po ay vaccine preventable disease. So ito ay na-prevent nung DPT or DTaP or yung pentavalent vaccine. Ang rason kung bakit maraming cases is maraming susceptible na bata. Ibig sabihin nun, hindi sila nabakunahan. So ang mensahe namin ngayon ay pabakunahan yung ating mga bata below 5 years old para maging protektado sa pagkalat nitong sakit na whooping cough, tusperina, or pertussis. Sa lahat ng region, ang pinakamataas po ay sa NCR. Ay, sa 4B, may 11 cases tayo. At sa Quezon City po yung nag-declare ng outbreak sapagkat 0 sila the previous year. So nagkaroon sila sa Quezon City ng parang 23 cases at nag-declare sila ng outbreak. Because of that, meron na rin kasamaan parang 4 na namatay dahil sa whooping Is it cough. confirmed na 40 na ho ang total na 49 nasawi? po. 49. As of March 23. Baka tataas pa yan kung may mga nadagdag na cases. Paano ho ba malalaman na positive po for pertussis? Very characteristic po yung ubo ng pertussis ng bata. Parang may huni or yung sa hika na parang kaganon muna bago uubong sunod-sunod. So yun ang tinatawag na whooping cough. So clinically, madaling ma-diagnose. Usually po bata. Ilang taon po ang nagkakasakit? Below 5 years old ang ating target. In fact, 50% ng mga na-report na cases, parang less than 1-year-old months lang. Less than 6 months, 6 weeks to 4 months, ang 58% ng cases. So wala sa mga adults? Wala. Meron kaming cases ng adults, very few. Meron kaming isa na 1 year, more than 60 years old. Meron ding 20 years old na a few, 30. So hindi pa siya ganon ka-alarming sa ngayon as Secretary of Health? As of now, hindi pa siya ganun ka-alarming. We think we can contain it. Kasi nga, and it's treatable basta napagamot ka agad. So may mga bakunang available dito? Yes, we have the available vaccines and we have also ordered additional vaccines. So we have enough supply of the vaccine? We have enough of the vaccines. So can we encourage the parents, no, na magpabakuna yung mga anak nila sa mga nakikinig? Tama po yan sa lahat ng mga nanay, may mga bata na below 5 years old. Dahil dito sa outbreak ng pertussis sa Quezon City, inaanyayahan nating maprotektahan yung kanilang mga anak sa paghingi itong tinatawag na pentavalent vaccine. Punta lang kayo sa health center at libre po yan. At kung ang inyong anak ay candidate or pwede bibigyan po yan ng pentavalent vaccine. Yung pentavalent, merong diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B at yung Haemophilus influenza B. 5 klaseng disease ang mapiprevent kaagad. 2 dose yon. May unang dose tapos may booster pa.
So iniinganyo natin ang ating mga babayan na magpabakuna. Libre naman po ito, SecTed, di ba? At handa naman po ang ating mga hospital sa mga na-admitted na mga patients. Yes po, handa tayo at konti naman yung mga cases pa. So hindi pa tayo naaalarma. Pagka dumami yan, mapupuno ang ating mga emergency department. At si Mayor Jerry Treñas of Iloilo is requesting assistance from DOH regarding training for the RP-PCR testing for pertussis detection. Baka pwede niyong matulungan. Yes po, meron naman tayong regional director si Adrian Subaan. I'm in communication with him kasi nga nag-declare ng state of calamity yung Iloilo City and I have close coordination. Sabi ko, makipag-coordinate ka kung anong kailangan tulong. In fact, ang parang last tanong sa akin, paano mag-lift ng declaration. So sabi ko, kung wala ng cases at hindi naman talaga outbreak at hindi nahirapan yung hospital, pwede namang i-lift yung state of calamity declaration. Salamat, SecTed. Can we also hear from Dr. Richard Mata? He is online, who is Yes. a health advocate. Meron siyang suggestion regarding immunization against pertussis. Can we have your quick Yes. suggestions or ideas, Dr. Richard Mata alias Marites? Thank you so much, Mr. Chair, Secretary Ogbosa. Thank you so much. Being a pediatrician and a very concerned citizen, I also study the details. And I would like to comment on the approach of DOH. Parang for me po, medyo kulang. Kasi nag-focus po kayo sa pentavalent. Yung pentavalent po, ibibigay po yan siya at 1.5-month-old. Yung namatay po sa Quezon City po is 22 days to 60 days old. Ibig sabihin sila po yung unvaccinated. So kahit ba ibigay natin yung mga pentavalent sa 1.5-month-old, you cannot save the 22 days old. You cannot save actually the 2 months old kasi hindi pa i-effect masyado yung bakuna nun eh. So the approach is actually an old approach already, already recommended by PIDSOG, which is the Philippine Infectious Disease of Obstetrics and Gynecology, which is the TDAP na ibibigay po sa mga mothers. Dahil yung ibibigay po sa mothers at third trimester po, magbibigay po yan siya ng protection for 2 months sa newborn. So in other words, kung nabigyan ng mother ng TDAP, paglabas niya sa sinapupunan, meron siyang 90%, more than 90% protection against pertussis at ma-avoid itong namamatay ng mga newborns just in time na pagdating ng pentavalent, magpahabol na lang po yon. So kaya po ito namamatay itong mga newborns. Kung i-check po natin, karamihan newborns po. So for me, it's not, I don't agree na hindi siya alarming. It's alarming for the newborns. Not alarming for the adults, teenagers. It's alarming for the newborns. Lalo na kung yung mga mothers ay hindi nabigyan ng TDAP. So ang suggestion ko po, please procure TDAP and make it free for all the pregnant mothers. Although it's available sa mga OB, sa can afford, please kumuha po kayo ng TDAP at third trimester. Pangalawa po, so I could finish my comments. Dito po sa PPS-PIDSP joint position po, I'm talking about why is sounding the alarm very late. Third paragraph po, sabi po dito, in 2023, there were already 705 cases and 48 deaths. When in 2022, 48 cases lang and 2 deaths. So ibig ko po sabihin, kailan po tayo nagsasound ng alarm? If you sounded alarm earlier last year, I do believe na notice na po ninyo ito, na tumataas na ang kaso and it's alarming kasi 48 versus 2 deaths eh. 2022 is 2 deaths, 2023, 48 deaths. Dapat na-alarm na po tayo earlier last year kasi magpo-procure pa po kayo ng mga bakuna and magwa-warn pa po tayo sa mga buntis na magpabakuna and at saka siyempre yung data, yung pang TDAP ma-procure pa po and avoid yung mga bata lumabas. So hindi po yun natin advise masyado kasi wala pong alarm na narinig namin sa inyo. So yun po ang question ko rin po. How do we sound the alarm? Kasi baka may ibang sakit pa po na lalabas and if we alarm this late, baka every delay kasi is death eh. That I could say po. Every delay ng vaccination sa mothers and sa babies can be death to the newborns. So,
I'm sorry for that for everyone, but I just wanna voice out my ano po, my point on this kasi kawawa po yung mga namamatay. Thank you po, Mr. Chair. SecTed, DOH, kindly take note of the suggestion. Thank you, Mr. Chair. Noted po yung suggestions nila. Gusto ko lang sana ipaliwanag kay Dr. Richard Mata, may proseso ang National Immunization Program. Ang isang counter dyan is that if you are fully vaccinated for the 6 months and above with the pentavalent, you shouldn't have any whooping cough also infecting the below 6 months. So yun din ang target doon. So public health-wise, since it is already the accepted vaccination program, national immunization, we will push muna the pentavalent. The difficulty of the suggestion of Dr. Mata is that TDAP is not yet in our national immunization program. So, i-request ko pa yan sa tinatawag naming NITAG, National Immunization Technical Advisory Group, kung yung recommendation niya is acceptable to them. After that, i-request ko pa yan sa HTAC na mag-undergo ng evaluation. And only then will I be able to request the procurement using government funds pag in-approve na yan ng HTAC. So may haba pa yung proseso. So may government bureaucracies in place. So that's why we are not using an old method. We are using the method that is allowed by law for us, the use of the pentavalent vaccine. So para mapaliwanag lang kay Dr. Mata, may proseso ang gobyerno. Hindi basta I understand. bibili ng pinakabagong gamot. Pero agree ako sa kanya na maganda Thank you. magbigay ng TDAP sa mga third trimester ng pregnant so that the antibodies will be transmitted to the younger newborn via breast milk breastfeeding. Salamat, SecTed.